Nako po, breaking news po ito. Senator Risa Hontiveros, bumabanat na naman po. At talagang hoping daw na ang Supreme Court ay i-reverse ang decision kay Sara Duterte para ituloy ang impeachment. 'Di ba si Risa Hontiveros, reyna ng Dilawan po ito at napakatahimik po sa flood control issue, sa mga nangyayaring mga nakawan at pagnanakaw. 'Di ba mga kababayan, napakatahimik po ni Madam Risa Hontiveros. Pero ang gusto niya at talagang everyday paggising niya sa umaga, pinagpipray niya na baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon para ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Nako po mga kababayan. Kaya daw pala tahimik ito sa mga issue ngayon Dahil pabor din siya na itong si Sara matanggal, mga kababayan. So, pakinggan po natin ang mga usapan nila ni Karen Davila na talagang sinusulong ni Pampilo Lacson, Tito Soto, at lahat po ng mga sila Kiko Pangilinan, 'di ba? Gusto nilang mawala si Sara Duterte para hindi ito makatakbo sa 2028, mga kababayan ko. Itong desisyon ng Korte Suprema, sana daw baliktarin na para ma-impeach na si Sara. Nako po. Ito na po si Risa Hontiveros. Talagang gusto niyang mawala si Inday Sara sa kanyang landas. Grabe, no? Sa sobrang tahimik nila sa iskandalo ng flood control, para silang mga patay sa sementeryo, ano? Para silang mga pipit bingi. May mata pero hindi nakakakita. May mga tenga na hindi nakakarinig, mga kababayan. May mga panlasa pero hindi nakakalasa. May dila pero hindi nakakapagsalita. Ito po ang kanilang imahe sa nangyayaring iskandalo ng trilyones na sindikatong ito dito sa ating gobyerno. Pero ang gusto nila, mawala si Sara. Di ba lagi nilang sinasabi, si Sara ay piatos, 125 million, 11 days lang, wala na. Pero itong mga trilyones na ito mula congressman, mula kina itong mastermind na ito na dinadawit at tinumbok ni Saldico, ang magpinsan, ay napakatahimik nila, mga kababayan. Pero si Sara Duterte, pag Duterte usapan, napakaboka nila. So ngayon po, panoorin po natin sabay-sabay kung ano yung usapan po. Okay, let's talk about the possible impeachment of Vice President Sara Duterte. It did not succeed during the last Congress, and the Supreme Court came out with the decision na parang ab initio. Tama ba? Void ab initio daw. It's void from the very beginning. So technically that means that if you go through history records, it would mean hindi siya na-impeach at all. Tama, no? That would be a very bitter pill for the House to swallow, because they did impeach her, 200 plus of their representatives. Nga lang, yun na nga, in-archive dito sa Senate at nagkaroon ng ganyang ruling ang Korte Suprema. Still hoping against hope na magre-reverse ng sarili niya ang Korte Suprema. Though as time passes, Karen, syempre medyo numinipis na yung pag-asang ganoon. Another possibility para masingil ang accountability ng dapat singilin, based on the very substantive grounds ayon sa House na nandun sa impeachment complaint nila, would be the possibility pointed out even by the Supreme Court, if other complainants or maybe the same complainants ay maghahain ulit ng complaint sa Pebrero 2026, and if the House
would take it up again and transmit it to us. Strictly speaking also, kahit yung archived impeachment complaint, So yan mga kababayan, dapat daw managot ng managot ang mga dapat managot. Bakit itong iskandalo ng flood control napakatahimik nyo? Mga kababayan, 'di ba? Dapat daw managot sa audit wala. Sa Commission on Audit wala siyang kaso. Sa Constitution wala ding kaso. So ipinipilit nila na ituloy at ma-reverse talaga yung desisyon. Gusto nilang baliktarin para ibalik ang kaso. Di ba sila Tito Soto kini-question nila ang desisyon ng Korte Suprema na nagkamali daw ang korte sa kanilang mga desisyon. Dapat daw baliktarin nila ang kanilang ginawang ito. Yung nagsulat daw ng ponensya, tila hindi pinag-aralan ng mabuti. Aba, mas magaling pa si Tito Soto. Mas magaling pa si Ping Lacson. Saan ba sila kumukuha ng kanilang mga grounds dito? Hindi naman sila nakakaintindi ng mga batas na nakasulat sa konstitusyon. Nagpapa-advise lang po sila sa kanilang mga abogado na pasahuran nila. Mas magaling pa sila sa Korte Suprema. Diba mga kababayan? So ngayon, talagang hoping pa rin si Madam Hontiveros na maituloy. Diba hanggang 2026 ito, mga kababayan, mabubuksan na naman ang impeachment na ito. Kaya ngayon pa lang ay talagang binabraso nila yung mga kaalyado ni Sara Duterte. Si Bato, si Bongo, si Marcoleta, si Chis Escudero, sila Joel Villanueva. Mga kababayan, yun yung mga iniipit nila ngayon na gusto po nilang ipakulong. Kaya yan po yung yung kanilang long-term plan. Ang bagsak po talaga ay kay Sara Duterte para ma-impeach. Kita nyo naman yung unang banat po ni Miss Risa Hontiveros dito, hoping na i-reverse ng Korte Suprema. Ang tindi Pero sa flood control issue, napakatahimik po ni Manang Hontiveros dito. Bakit kaya? 'Di ba? Anong problema? Sana maging balance po sila. Kung gusto nila ng anti-corruption, trilyones po itong nawawala ngayon na nanakawan ng kaban ng bayan. Pinaglaruan po ng mga congressman ang pera natin. Yung mga DPWH. Ngayon, nadadawit pa yung mga pinakamatataas na leader natin. Tignan nyo yung magpinsan. Kumanta si Saldico. Yun, nung una, kamping-kampi sila kay Saldico. Pero nung kumanta na, abay, DDS na daw. Kita nyo mga kababayan, tulipan natin. Archives, nga lang, they could not be voted. Speaking also, kahit yung archived impeachment complaint, ay andun pa rin sa Senate archives. Nga lang, they could not be voted upon by us to be unarchived at ipagpatuloy namin yung debate doon unless and until na yun na nga, becoming less probable, mag-reverse ng sarili ang Supreme Court. Okay, pero you think that you can revive that archived impeachment complaint, or frankly speaking, because there will be a 1-year lapse by February, I believe, tama ba? Well, if the little miracle of the Supreme Court reversing itself could still happen, one of us would move to take a vote in the Senate para ilabas yung complaint sa archives para maipagpatuloy namin yung debate doon and push it towards a vote whether to convict or to acquit.
Okay, but what about the filing of a new impeachment complaint in the lower house? There are 2 years to go before the next elections. Given that they've changed the rules as well, do you think that's even probable or plausible? Well, the they who changed the rules, unfortunately, I believe is the Supreme Court dun sa ruling nila na kapag hindi nila ni-reverse would make an already, difficult, rightly so naman, difficult impeachment process even more difficult. So, yung mabigat na trabaho ng transparency and accountability ay naging mas mabigat pa. So, I mean, these processes are, again, rightly so, under the Constitution, may mga strict requirements. Kaya lang yung impeachment, which is one of the citizens' roots to extract accountability from us na nagtatrabaho sa gobyerno, naging mas mahirap pa. I'm not complaining, dinedescribe ko lang. And kahit mas mahirap na ngayon, patuloy po kaming naghahanda to do our legislative duties. Okay. Now, I think we don't have enough time, but I want to ask you just 2 more questions. Is today, there are budget deliberations now, and you've clarified, I think a few months ago, you've clarified very explicitly, you said, wala akong BICAM insertions. Yes. Wala sa unprogrammed funds, Yes. period. Hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto Talaga. ng no. I learned that ChatGPT So yan mga kababayan, sabi ni Ma'am Risa ay wala daw siyang insertion sa BICAM. Ano yung pinakita ni Katunying na mga listahan na ang daming insertion. Sabi nila amendment daw yun. Pero pag minority, insertion mga kababayan. O ano masasabi nyo dito? Di ba yun yung pinagtatalunan nila? Na pagka minority, insertion, pero sa kanila, amendment. Abang, social naman nila, mga kababayan, So, itinatanggi ni Madam Risa na malinis daw siya. Wala siyang mga insertion. Aba, yung tindi, malinis pala itong si Madam Risa, Hindi pala siya corrupt, Yan ang sinasabi niya, mga kababayan, So, ituloy pa natin. Wala sa fake news at maling info. Eto tanong ko, ma'am. You don't have insertions in the BICAM, but do you have amendments, regular project amendments? Yes, of course. Tulad ng anumang bill, itong matatawag na pinaka-importanting bill na pinapasa namin every year, yung budget ng gobyerno for the following year. Of course, I propose amendments during the period of amendments. Ngayon, nag-interpellate pa rin ako, kaming lahat, sa iba't ibang budget ng mga departments at mga agencies. Patuloy na pumapasok yung mga requests in writing na may kasamang either local ordinance or local resolution ng local For specific body. projects. For specific programs and projects ng mga local government units. At lahat yan, sinasala namin sa office ko with all the documentation, all the resibo, kung may kailangang itanong later during the project implementation nila or ng government departments and agencies. So, kompleto yung documentation na yun from start to finish. And wait lang mga kababayan. Tanungin ko kayo. Ito, to be fair po mga kababayan, sa tingin nyo, walang commission na natatanggap si Madam Risa sa mga projects? Kasi, yung kalakaran kasi, pagka meron kang mga insertion mga kababayan, halimbawa sa flood control, sa mga tulay-tulay, di ba may pinakita si Katunying dati na talagang pinagtalunan nila na pag minority, insertion yon. Pag sa kanila, amendment. Yun yung legal. Pero pag insertion, minority, hindi legal. Ano yun? Illegal yun. Mga kababayan, kaya nagtalo sila ni Katunying. Ito yung mga pasabog na revelation ni Magalong na maraming projects si Madam Risa Ontiveros na nasa listahan mismo. May ebidensya na listahan
na pinakita ni Katunying. Pero sinasabi ni amendment yan. Hindi yan insertion. Tuloy natin. All proposed at the proper time, Yeah, due to period yeah. of amendments lang. Kung anong maging decision dyan, that will be the decision of the Senate in plenary. At nagdadagdag kami, Karen, this year ng mga additional mechanisms and processes for transparency and accountability. Yung Senate website, kung saan i-upload lahat ng mga dokumentong ito, yung pagpapatupad ng aming resolution noon ng old Senate minority kasama ni na Senator Kiko at Bam, parallel sa resolution ng House minority sina Rep. Shell, Rep. Laila and their colleagues, Rep. Kaka and Crisel, for open BICAM. In fact, open from the beginning. Sabi namin dapat open yung NEP hanggang sa BICAM sa ating mamamayan at budget reform advocates. Kasi ang inakusa sa inyo is yung insertion sa unprogrammed funds pa. Yung unprogrammed funds nga, yun yung isang dahilan na bumoto kami ni dating Minority Leader Coco Pimentel ng no sa kasalukuyang 2025 budget. Bukod sa dinefund nila noon ang PhilHealth, hindi is priority sa budget noon ang education. And yes, dun pa lang sa previous Bicameral Conference Committee meeting, sinabi ko, paano nagbago? O yan mga kababayan antindi no? O ano masasabi niyo po kay Madam Risa? Kayo po mag-react ha? Tayo nagre-react lang po dito. Ano masasabi niyo po? Diba? Sabi ni Madam Risa, ay malinis tayo dyan. Wala tayong ginagawang dyan, amendment dyan. Di ba sa PhilHealth ang daming balita na, di ba, kay Madam Risa Ontiveros, may mga pera na nawawala doon. Di ba? Tuloy pa natin. BICAM version because of all those reasons, and until the end nag-no ako sa 2025 budget. So talagang fake news yung inilabas sa akin nitong nakaraang mga buwan. So did you find out, because you have a good research team, mind you. Very good research. Did you find out where that document came from? Because there are suspicions that frankly it came from one of your fellow senators. Which document, Karen? That document that was released by Anthony Taberna. Supposedly, the rumor is it came out. It was given to him, possibly by one of your colleagues. I mean, right now, please don't take what I'm saying as a fact. Also, to be fair to Anthony, but did you figure out where it came from? Hindi pa rin. And pinaka-importante, kahit hindi pa namin malaman, di pa rin niya nire-reveal kung saan niya kinuha, yung mga fake news laban sa akin ay napabulaanan ko talaga. Kahit nung mga noong local government officials na isinama dun sa... Oh, wait lang. Ito yung mga revelation ni Magalong. Kaya nakuha ni Katunying itong mga papel na ito na napakaraming mga projects itong si Madam Risa Ontiveros na lahat nakapangalan po sa kanya, mga kababayan, na milyon-milyon. Bilyon din halaga nun, mga kababayan, na dun sa listahan ni Katunying. Kaya si Katunying nabash ng mga pinklawan, mga dilawan, pinagkaisan, pati nga yung anak niya dinamay na, pati asawa. Dahil nga po dito sa dokumento na ito. Kaya nagtalo yung dalawa. Viral sila, mga kababayan Sabi ni Katunying, ito yung resibo. Pag sa'yo, amendment, pero sa iba, insertion. Anong pagkakaiba ng insertion sa amendment? Yun yung pagtatalunan ng dalawa na talagang umabot sa pangbubuli sa anak ni Katunying. Antindi, no? Sa fake news, ipinakita na yung mga proyektong yon either
napatupad talaga ng maayos or were only recently awarded or sabi nila kaka-groundbreak lang or whatever. So mali-mali dahil fake news nga, mali-mali pati yung mga petsa at mga facts fake facts na sinabi nila. Okay. All right. My last question is 2028. Yes. Now, your name is frankly being floated for vice president. There's sectors saying, why don't you run for president? Madami. Alam naman natin, names are floated. This is your last term as senator. Yes. And I think you've really made a mark. I'm not only saying this personally. I think you've seen it yourself. How many people have given you feedback that you've made a mark in good investigative work, even good prosecutorial work, right? With Salamat. big issues in the country. So what are your plans? Do you plan to run for higher office? Or My please don't plans? say you're gonna retire. When I retire, Karen, from politics, babalik talaga ako sa theater and music. Oh And my, plan- okay. Oh, talaga, Oo. promise, mark my word. And my plans that I'm implementing right now are to work on unifying the opposition para mag-rally around kami sa strongest, most popular, most winnable possible slate namin of candidates for 2028. Simula presidente, vice-presidente, hanggang full slate ng mga senador, as many district and party list nominees as we can run, as many local government officials as we can run. Wait lang mga kababayan, sa tingin nyo, may laban ba ito kay Inday Sara Duterte sa 2028 mga kababayan? Kita nyo naman si Sara Duterte nung kalye survey pa lang talagang walang binatbat yung mga kalaban. Kahit isurvey nyo po sa mga kanto, sa mga estero, mga kababayan, lahat po. Kahit sa laylayan, Sara Duterte yung hanap nila. Matindi po ito. Sabi ni Madam Risa, the most powerful and winnable opposition. We're going to combine all the power. Galing, no? Talagang the spirit of the Pinklawan is powerful. Aba, galing Oh. But you will run. You still don't know what post. Is that fair? I'm not sure if I will run. Depende sa kung anong mapagkasundo ang mga posisyon sa slate at kung magiging isa ako doon. Basta ang pinaka-priority ko sa ngayon ay magkaisa kami sa oposisyon at mag-rally around kami sa common slate na iyon. But it's also hard not to be in the public eye. You've seen the effort of Bam Aquino and Kiko Pangilinan when you're out of the public eye for a long time. Well, but that's why I'm happy na ikinampanya at ipinanalo namin ang mga katulad nila at mga partido tulad ng Akbayan, yung kaalyado naming ML. There are other party lists still around like Magdalo, aktibo pa rin sa politika, sa public eye, kahit wala sa formal politics pero kumikilos pa rin para sa pagbabago. So these are the forces na I'm really working with to hopefully to unify the and beyond, hindi lang yung mga kakampings plus. Okay mga kababayan, pasalamat kayo kasi pinagkaisahan si Bam Aquino ng Kapatiran. Yun din yung isa sa mga nagpalakas sa ikinapanalo ng kanyang kandidatura bilang senador. Ibinoto ng Iglesia ni Cristo, pero pag hindi binoto ay yari. Laglag sa kubeta yun. Ngayon, malabo na baka hindi na ikampanya yan kasi panig sa impeachment Diba mga kababayan? Ngayon, tahimik sila sa iskandalo ng trilyones na flood control issue. Wala silang sinasabi. Ngayon, ang banat nila si Sara Duterte, hindi lustay. Pag Duterte ang usapan, napaka-vocal nila. Ang bibilis ng mga dila nila. Di ba mga kababayan? Pero ngayon, wala. Tahimik sila. Tahimik pa sila sa mga putol ang dila na ayaw magsalita. May mga mata
pero hindi nakakakita. May mga tenga pero hindi nakakadinig. 'Di ba mga kababayan? Kung talagang sila yung mga sinasabi natin na corruption crusade or they are in the part of the Philippine government na for the better government, dapat hindi sila yung yung alam nyo na mga kababayan, sala sa lamig, sala sa init, kung saan yung may gatas doon sila. Diba mga kababayan? Kayo na humusga. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.